Ka-Coffee, magandang araw po sa inyo ha, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo sa loob ng PIDEA, sa PIDEA headquarters. Kung inyo makikita no, sa aking likuran, yan po yung mga palutang-lutang na shabu-shabu, mga ipinagbabawal po na gamot na nasabat po ng ating gobyerno na palutang-lutang sa mga karagatan. Ha. Imagine mo Ka-Coffee ha, bilyones ang halaga nito mga ipinagbabawal na gamot na yan na palutang-lutang lang. Ganyan yung mga diskarte ngayon ng mga mafia dinadaanan nila sa karagatan para i-transport yung kanilang mga ipinagbabawal na gamot. Si Pangulong Bongbong Marcos, pumunta siya dito para pangunahan niya itong presentasyon sa media. At kung inyong matatandaan, isa sa pinaka-directive talaga ng ating presidente na dapat kapag may mga nahuhuling ipinagbabawal na gamot, agad din i-distract yan. Kasi for the longest time, alam niyo naman ang nangyayari, no? Hindi natin pwedeng i-deny yan na once na may mga nahuhuli, syempre may mga court proceedings, may mga court rules and procedures pa tayong kinakailangan sundin dyan. So ang tendency, tumatagal sa kustodiya ng authority at ng kung sino man po itong mga pinagbabawal na gamot na potentially pwede siyang ma-recycle ulit. Kaya ang utos ng presidente dito, wag nang patagalin yan, agad i-distract yan. Kasi kapag hindi mo i-distract agad yan, babalik ulit yan sa merkado. So ito, kung inyo makikita sa likuran natin ha, napakarami nito, bilyones po na halaga ito ng nasabat na ipinagbabawal na gamot. Kaya Ka-Coffee, na dumating na po si President Marcos dito sa loob ng PIDEA headquarters, no? At kasama niya po si DILG Secretary John Vic Rimulya at ang Director General ng PIDEA si Secretary Eduardo Año nandito din po, no? At isinasagawa po nila yung inspection, no? Dito po sa mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamot na nasabat po yan na palutang-lutang sa ating karagatan. Isa pong tinitingnan ni President Marcos yung mga epektos, no? Yung particular, yung nasa harapan niya, yan po yung mga nakumpiska dyan sa Bolinao nitong June 8 at aabot po yan sa 372 kilograms. Imagine mo, ganyang karami pong ipinagbabawal na gamot yung kanila pong nakumpiska. At Bolinao po yan, yung katabi niya, yan yung nakikita nyo pong tambak na yan na ipinagbabawal na gamot, nakumpiska din po yan sa Bolinao, Pangasinan din. June 7 naman yan. Sa tingin ko isang package yan, no? Naging hindi lang sabay-sabay yung pagkakakumpiska. Nandito din po si General Torre, no? Nasa likuran nila si General Torre. Yung nasa harap po nila, yung nasa kaliwa, yan naman po yung mga floating shabu-shabu na nakumpiska nila dyan sa Masinloc, dyan po sa Zambales noong June 3 naman. Andito ngayon tayo para tignan natin itong latest na nahuli natin na iba't ibang mostly ito methamphetamine itong nahuli natin. Ito yung nababalitaan natin na nakita na lumulutang na lang off of our western coastline doon sa Region 1 mostly Region 1 hanggang Zambales. So ito lahat ng which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. What will happen now is kagaya yung nakikita nyo rito, no case filed nor persons apprehended dahil ito ay kinuha ng ating mga mangingisda, kinolekta nila at na lumulutang na lang sa dagat at dinala sa ating mga authorities. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na siya. Marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ang unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo namomonitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong paghuli nitong mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga mangingisda.
kinuha talaga sila muna ang nakahanap dito. Yung unang huli, ito yata yung nauna. Ito, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, what we will do now, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. According to PDEA, we will be destroying, I would suggest that the press attend that, the destruction of the drugs, para makita ninyo. Kasi maraming nagsasabi at marami tayong dati, ngayon hindi na nagagawa. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang ang sinisira na lang kung ano ng balot ang ginagawa. Ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito, saan dadalhin ito? Kapas. This will be brought for destruction to Kapas in Tarlac. Ang procedure diyan, ang unang gagawin ay test ulit, random testing para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin ay talagang siya. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag test na yan, makikita yan na nagbago na yung kanang percentage, kung gaano kalakas kung talagang siya. So I would suggest that the press attend that, watch the testing, you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. We will watch the testing, the chemical testing, and eventually ang paglagay sa incinerator to destroy all of this. Meron din kasama dito yung mga expired na gamot. So by law, ang expired na gamot kailangan i-destroy. Kaya't nasama rito. So all of this will be done tomorrow. And I continue to encourage all of the drug board authorities, the PDEA authorities, and of course the police, that we must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. And then, of course, continuous enforcement of all the drug laws, continuous implementation of the drug war against the large syndicates. However, the Chief PNP has also been instructed, as I'm sure you know, to also go after the smaller, yung nasa kanto-kanto na nagbebenta ng droga, nagbebenta ng dapat habulin din natin yan. Dahil pag nandyan sila, kahit papano, ang pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Pagka meron nagbebenta doon sa tabi nila, doon sa malapit sa bahay nila, malapit sa mga eskwelahan, hindi ang feeling ng tao, pakiramdam ng tao, hindi sila safe. Kaya tinitiyak ng ating kapulisan na marami tayong pulis na nakikita, very high presence ng pulis. At kung meron mga ganong kaso, ay mahuli na kagad natin. So that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. So thank you all, and good morning. Ka-coffee, katatapos lang po ng talumpati ng ating presidente, no? At very strong yung kanyang message dito. Itong mga nasabat po sa ating likuran, ang utos ng ating presidente dyan,
punteryahin yung pinanggagalingan. Kasi kung inyo napapansin no, sa previous administration, yung mga maliliit yung mga dagang kanila pinupunterya. So ang ang gustong sabihin dito ng presidente, simulan natin doon sa kung saan nanggagaling itong ipinagbabawal na gamot. Itong mga nasabat na ito, galing na mismo yan doon sa main source kumbaga. Pero sinasabi ng presidente, hindi rin dapat tumigil dyan. Pati yung mga street distributors, dapat din pong habulin. Sinabi din po ng ating presidente na ito po ay isang bloodless war. Dapat walang mapapaslang, walang machuchugi, hindi kagaya ng ginawa ng tukhang, no, na medyo marami ka-coffee ang napas lang, no, aabot sa 30,000 po yan, mga napas lang dahil sa tukhang, dahil sa programa nila kontra illegal na droga. Sinasabi din ng ating presidente na agaran po na i-distract itong mga ipinagbabawal na gamot, no, para hindi na po na-recycle. Ang facility po ng PDEA kung saan madidistract madidistract itong mga ipinagbabawal na gamot ay sa Capas Tarlac, no. Sinasabi din natin ng presidente na dapat po yung media present din po dyan sa pag-distract sa mga ipinagbabawal na gamot na yan para hindi na po na ma-recycle. Kasi alam naman natin yan, no, yung kalakaran for the longest time na nire-recycle nila yung mga ipinagbabawal na gamot. Napakagandang event ito ka-coffee, no, itong presentasyon sa media namang napakaraming bilyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot. Yung nakikita nyo po sa harapan, yan po yung mga nakumpiska, no, na ipinagbabawal na gamot. Halimbawa, itong sa Masinloc, Zambales, June 3 lang po yan. Kailan lang ka-coffee? 3 weeks ago lang, June 3, 2025. At ang umaabot po ito sa 220 kilograms. Imagine mo, 220 kilograms po. Yung nakuha naman po sa Bolinao, June 7, umaabot naman po sa 420 kilos. 420 ha. Diyan po yan sa Bolinao. Kung inyo napapansin, naging sunod-sunod yung pagkakakumpiska o pagkakahuli o kasi wala mga person apprehended, no, dahil palutang-lutang kaya sa karagatan itong mga pinagbabawal na gamot. Yung sa Bolinao, Pangasinan naman noong June 8, umabot naman po sa 372 kilos. Ganyan karami yan ha. At nasundan pa po yan sa Bolinao, Pangasinan / Curimao and Pagudpud, Ilocos Norte. Aabot naman po ng 229 kilograms. Noong June 18 naman po nasabat yan. At nitong June 20 lang, ang nasabat naman po dyan sa may Santa Ana, dyan sa Cagayan, no, aabot naman po sa 60 kilograms. At kung inyong mapapansin, no, itong mga nakapresenta dito sa inyong harapan na mga pinagbabawal na gamot, wala pong kasong isinampa. 'Di ba? 'Yun ang medyo kakaiba sa scenario na ito, sa scene na to, dahil wala pong case na naisampa at wala pong tao na naparusahan o na-apprehend dahil po sa mga ipinagbabawal na gamot. Dahil nga nakita lang yan na palutang-lutang sa karagatan, as contrary, no, to the usual operations na pagpupunta ka sa i-raid mo yung isang factory, i-raid mo yung isang lugar na makikita mo dun mismo na ginagawa itong mga ipinagbabawal na gamot. Ito sa ating pananaw, ito po ready for consumption na ito. Actually delivery na yan, no? At medyo nahihirapan sila kung i-travel nila yan via land. Kaya ang kanilang diskarte via waters na po yan. Pinapadaan nila sa karagatan, gumagamit ng mga fishing boats, gumagamit ng mga speedboats ba, kung ano man yan, basta sa karagatan nila idadaan para akala nila makakalusot sila. Pero sa pinaigting po na efforts ng gobyernong ito, mabilis na pong masasabat itong mga ipinagbabawal na gamot. Sige, baka may mga komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa din po yan ng iba natin mga ka-coffee. Comment, like, and share na rin ka-coffee sa ating videos. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in the next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.